So hello guys, so day 2 uh, so the most requested video ni siya on how to create WordPress website using localhost. Offline siya nga mode. So this is the most requested by Tapi and by Lip. So let's start. So first is to download SAMP. Ang SAMP mo niya itong gamiton para sa localhost na to. So kana search SAMP in Google, then tap download. So after matap ang download, select lang ni siya ang 8.2.12 na PHP version 64-bit. So after ana, automatic na siya download sa inyong browser. So naana ko daan na nag-download na ko daan. So mag-install ta. So ato ta siyang folder, download folder, and then click, then run, then click yes. So mag-wait lang ta kung siya mo man. So if nani nga from kay imo na i-click okay. Then click next. Click next. Na by default sa C lang na to siya i-install. Click next. Next. Then click next. So pabutan to siya mag-install. So after magpabutan niya nga mag-install siya, mag-download sa taog WordPress. So just type WordPress download. So after that, i-click lang na to ang download WordPress. So kana download wordpress.org. Ato lang siya i-click. I-click ninyo kana download WordPress. So click lang na siya. So pabuto na siya mo mag-download. So di na siya bugat kay 24 MB na siya. Mana siya ang pinaka-latest karon sa WordPress nga version, which is 6.4.3. Siyang paabuton. So 1 minute. Mm, 30 seconds. So hina itong download kay wala taga-install og internet download manager. So paabot lang ta kano siya mahuman. So ang SAMP nag-unpacking na siya sa files. 10 seconds. So done. So after that, i-click lang na siya nga folder. So stipot lang na siya diha kaya ito na siyang paonon niya. Ano siya. So while gakuan siya ga-install ang SAMP aton siya pabuton. So
So kaning SAM then mo na siyang gamito na to para local host. Then dito sa ta mag set up og kuan database sa my PHP admin. So para ma-deploy na to ang offline version sa WordPress. So let's wait. Ano siya daw gagawin na siya i-install ang SAMP. So close na to na siya. So click refresh. So finish. So do you want to start the control panel now? So finish, click lang siya, check mark. So on na siya ang dara atong XAMPP. So na natay XAMPP control panel. So atong buhaton is to start the Apache. Start ang MySQL na siya. So nag-start na ang local machine sa kanang duha sa Apache ug MySQL. So ang atong buhaton kay ato to siyang i-copy ang kaning atong gi-download nga WordPress nga 6.4.3 nga version, copy. And after that, ato ta sa file directory sa SAMP, which is namto sa local drive C. So dara SAMP folder, click lang na, niadto ka sa htdocs. So balik ko nako drive C, click SAMP, tap htdocs. Dayon paste na to diri ang WordPress nga file. After that, ato na siyang i-extract. So dapat nadi mo yung RAR extension or RAR nga file extension para extractor para ma-extract niya ang mga naka-zip nga file. So extract here. So done. After mo human, ato i-delete ang kuan. I-delete na siya. Okay, wala na siya gamit. So na natay WordPress nga file. WordPress 6.4.3. So ato na siya i-rename. I-naming na to based sa atong project. So for example, akong project is bookkeeping. So kamo sa inyong project niyo, kamo rin bahala pag naming ana. So bookkeeping. After na ato ni siyang copy. So copy na to nya, ibutan na to siya sa notepad. Na after that, adto ka sa SAMP control panel. I-click ni under sa MySQL. I-click ni admin. So iya kang i-route dito sa PHP my admin. So dire ang buhaton na to is to create a database. So ato mag-create ang database. So click databases. Then na-create database. So ang database name na to, so kung unsa to atong gi-rename dire kani sa atong WordPress, mo sad na atong ikuan nga i-naming as kuan database. So paste. So bookkeeping database na dire bookkeeping sa dire. So kana sila. So click create. So okay na create na to atong database dara bookkeeping, as you can see. So after ana is to test if makasud ba ta sa localhost. So para makasud ka, so click new tab, then type localhost.
Then inyong name sa database, which is so to. So kato bookkeeping akong name. So enter. Alright, so naananta sa index directory sa localhost. So i-click lang to ni siyang WordPress. Yan. After ana maklik, so na siya mga language, so select lang tag English, United States, and click continue. So kani sa instruction kay to create database name, database username, password, and host. So let's go. So WordPress database name is isa yung nagyapon, bookkeeping. Sa username, ang ibutan daw kay root, ROOT. Na password kay leave it blank, then localhost, then WP. Then click submit. So ang ilisdan nyo na dire kay ang database name, ang username kay root, yung password i-blank na siya. Yung localhost and database host. Click submit. And then tap run the installation. Right, so dire nga information, so ato na siyang site title. So ang site title dire kay long bookkeeping and accounting services. So inyong site title pwede ra sa unsay inyong ibutang diha. So username ang ato ning login credentials. So ako lang ibutang akong first name. So Retally. Yung password is 123. So login. Username is Retally. Password is 123. Yung DB name ito. Okay, kani. Okay, string. So username ito kay root. Password kay blank. So make sure ang nas notepad inyo na i-save para di ta makalimot. Na siya. So click install WordPress. Provide pwede kag email. So don't forget to include email. Na siya. So confirm use of the password. So install WordPress. Na siya, paabotol na nato. Na then login. Click login. After maklik login, so atong testingan lang atong password. Username. Yung password is 123. Click login. Loading. All right. Okay, nanata sa WordPress nga CMS. Kana siya. So as you can see, presko kayo siya. So wala itatsa. So if mo visit ka sa iyang website, kani siya. So mora na siya. By default na siya. Default niya siya nga Teams. Na siya. So ato kag dashboard balik. So iyang dire appearance kana siya, nakakuan pa ni siya 2024 nga Teams. Usually if ganahan ka ra kag simple, pwede ra nimo gamiton, pero if ganahan ka nga appealing tan-aw na imong website, so atong buhaton is mag-add ta og Teams. So in selecting Teams, guys, remember nga i-select gid nimo ang katong pinaka light speed nga Teams, just like Generate Press, sa palain Black Sea,
Astra, mga na. So ato lang na siyang i-google. If unsa to ang mga paspas nga teams. So fastest and light speed team, WordPress teams. So kana. So according to Kensta, so ang sa 2024 ang 16 fastest WordPress teams, our top number list is saan siya? So kani Hello Elementor, yung page builder kay Elementor ya. Sa pala yung Neve team gyapon gamit. So ang pinaka favorite dire kay ang Astra team, kani siya. Nasa na siya yung mga kanang starter teams nga pwede na to gamiton para manindot na nga tong website. Nindot anahon ba. So kani generate press, pwede sa niya nindot sa na siya kung gusto kag mga blog sites. Siya Ocean WP pwede gihapon. So kani dire ko nag-refer niya akong pinaka favorito lang kaning Astra team kaysa kanin nila tanan. Ang Astra team may pinaka dako og kuan sa GT Metrics, Pingdom, PageSpeed Insight. So as you can see, performance score is 100%, performance grade is 98% sa Pingdom, sa PageSpeed Insight is 100%, sa desktop is 100%. So grabe kayo, 100% gid ang iyang kuan page speed ani niya. So ano ko napilian kay Astra gid siya. So kamo pwede ra mo unsa inyong pilion nga teams. So kana o para mukuan ka og team, so you need to kuan search ang team. So search lang ka Astra, add new teams dayon mag-search ka. So Astra. So yun ra ang Astra. So as you can see na listed din na siya ang mga ang mga pinakapaspas nga teams like Hello Elementor, Ocean WP, Cadence, Generate Press, ano siya, Black Sea, ano siya nga mga teams. So akong gamiton kay Astra. Install. Yeah, for the page builder guys, sa una ang akong recommended gid ang kuan ang Elementor. Dali ra kayo, drag and drop nya, paspas pod siya. Pero karon nakadugay ang Elementor kay bloated na kayo. So factor siya nga muhinay ang page speed kay bloated kay siya. So ang nindot karon nga page builder kay ang Bricks. Based sa akong research pod, ang nakapaspas nga page builder karon kay ang Bricks. Pero for this tutorial kay ako lang siyang gamiton. Ako lang gamiton ang Elementor. So after maka install sa Astra, ato lang siya i-activate. Na after that ma-install na to ang Astra. So para makakuan ta og mga free starter nga templates, so ato na siyang i-install. As you can see na siya install starter templates. So click. So ato lang silang pabuton. Ga-activating pa siya. Okay. So balik ta sa dashboard. Ano na to if kuan. So I think na ang starter template sa Astra. Ato i-check sa plugins if na ba dito. So dara na siya. Activated na siya.
So adto lang ta sa kuan, appearance nya teams nya naay kuan diri. So click lang sa ta sa kuan Astra ato siya tan dito. So dara na diri starter templates kita mo na siya, so inyo na siya i-click natay mga free nga templates na pwede na to magamit para mo nindot gamay ang atong website. So kani build with templates siya. So unsa may kuha na to, unsa may kanang page builder na to gamiton. So na siya kanang gipa-choice ta niya either block editor which is a WordPress, Elementor or Beaver. So pwede rin nyo unsa inyo pilion ani nga page builder. So sa kuha lang kay para madali ta pwede sa ta mo gamit og Elementor. Kay drag and drop na siya. Pwede sa Beaver. So, sa kanina nga tutorial ato lang siyang gamito ng Elementor. Ano siya. So, dashboard. So mangita lang ta diri kung asa ta nabilang nga niche. So for example, ang kaning atong website is about accounting, bookkeeping and accounting. So mag-search lang ko diri bookkeeping. Tahan to naba siya ka ng templates ana. So make sure inyo pilion kana lang siyang free kani na mga premium naman siya mga bayad, pero kuan mo na mo'y budget pwede gyapon mo mukuha na diri sa mga templates nila mananadaan nga templates. So kita kay wa man tay budget, so free lang sa ta. So wala sa bookkeeping, try ta sa accounting. Asig na i-free dito. So daro kani nice siya. Accountant, chartered accountant, no? Siya mga kuan free. So may lain diri. So for the sake of kuan example, pili lang tanin lang ka. So I think ang pinakanindot kay kini. So paabot lang na ito nga mag-loading, kay ga-loading gid na siya. So kana, so as you can see limpyo sige siya tanawon na. So skip and continue. If na mo'y logo pwede mo mag-drop diri, mag-upload if na mo'y logo nga nabuhat. So if wala sa continue sa ta, skip and continue. Na diri default colors. So kung sa to yung default colors ninyo yung ganahan, so gana siya pili lang. So kay ang tag-iyaan ni kay kuan man babay man, so I think ang bagay niya nga color is sa man orange, pink, ay pwede kaning nga color nindot na siya, or kaning orange default color niya pwede ra gyapon. So ang font niya so
So ato na siya ikaw ng font. Si bagay niya nga font. Joyce Roberts. So kanina magpindot na siya. So kanilang para limpyo tanawon. So ito yung kanila siya. After that, click continue. So butan na kag name diha. So beginner lang, kay beginner pa man ta. So email for myself, my company. Ano siya? So i-check lang ni mo tanan. I-check lang siya para matik na siya nga mukuan. So submit and build my website. So just wait nga mahuman siya para kung unsa toy kuan niya, demo niya nga website same ang mo reflect. So we just wait. Siya magdugay gini siya, mga abtan na siya mga 5 minutes. Check na tayo ga record pa ba ta? Okay. Wait. So na 22%. Ano siya? Dugay gid siya. Iniguman na tug kuan ni niya, inig-build ani niya. So that's the time nga magkuan ta mag-edit. Dito na ta mag-experiment. Ato na siya pangbutangan og mga content, mga images, additional services, additional pages,
or kuan mga kuan mo is local businesses. So ang Astra nanon siya yung mga available nga mga start starter templates which is pwede nimo magamit. So okay na, so congratulations, your website is ready and it took about 2.58 minutes to build. Wow, okay daw, view your website daw. To kung unsay kuan output. Alright, as you can see guys, so nice kasi so kani dili na ka maglisod ani og kuan, ang imo lang buhaton ani is to kuan lang ka mag-analyze lang ka sa market or sa Google search if unsay mga competitor ani nga business which is kuan accounting ana siya. So imo na i-compare nga imo na siyang kung unsay nasa rank 1 to 10 or 1 to 5 or 1 to 3. So pwede na nimo siya sundon ang ilang kuan website. So usually kung local business ka, so nadyo kay ngani na kay ang kuha nga ni kay na kay mga na siya yung mga CTA button. So ang kuha lang ani kay form, contact form, or dire about sa services, top services. So for example kanyo financial top services, yan na siya mga testimonials. Okay, na siya dito sa a few my clients. So kanyo na siya mga clients po dire. So request a quote. So ang kuha niya kay kuan footer, wala pa kasi footer. So pwede ni butangan. So kana siya. So if kana mo mag-add og mga pages ani, pwede rin niyo add ano blog page, ana. Pwede niyo ibutang mga drop down. So ang importante na magkuan mo mag market research mo about sa inyong client, kung unsa na ang mga services nga ang available niya, then inyo na siya i-market. So kani sa akong auntie kay about bookkeeping o accounting man ni siya. So mo kani nga template mi na bagay. So ako na siya i-edit kani butang mga content, additional services, additional descriptions na siya. So mga local map pwede na kutangan, mga target location, mga services areas. So nga na. So as you can see, so sa ina na siya yung mga about page. So inyo na lang buhaton is kuha na lang. Ikuha na lang ninyo kung unsay ka ng ganahan sa inyong mga client, sa ilang mga ganahan nga i-include sa ilang websites. Sa importante, detailed kayo ang website. Ano siya, simple ra kayo. So for ni kani ang mga wala ray nakuha na ni kay ang kuan ra footer. So gansi kanyo pwede na ni siya ikuan. If na kayo domain o hosting, pwede na nimo siya i-live. Kana siya. I-edit lang ng mga lorem ipsum, kana importante dapat may lisa ni siya. So dire collaboration good between you and the client. If unsay mga content pa include dire. So kanina nindot man siya kay nanay testimonials, nanay mga project portfolio, unsay services niya. Ano siya. So kani lisa nimong image. So mga kag mga images ni client para i-include sa yung website. So na siya. Ano ra ka simple.
So para na kay guide if unsa pa mo mabutan diri, pwede naman mag search sa Google if how kuan like ano yun, unsa nimo pagkuan submenu, unsa nimo pag submenu ang mga headers kani if gusto ka add nimo services. So na yung mga tutorials about ana. If gusto ka add ni siya kuan, actually dali ra man siya. For example, if gusto na ko to add ang kuan, add ang kani diri services. So for example kani ako ni dito accounting services, tax services, financial advisory. So akong buhaton na is mag-create ko landing page na. So para madali ko kung unsay nasa services dire, ako lang na siya kapihon kani siya dire, ako lang siya kapihon dire kani nga kuan mo ni akong template kani nga page, services page. So don't forget sad nga i-delete ang kaning sample page o na siya gamit, delete na siya. So kana mo na kag nagkuanog ka ng WordPress nga live pero dili pa na siya live kay ipadagan ni siya sa localhost kani, ipato na siyang stop, dili na siya mo open kani dire. So ipato na siyang start, pwede na ka makaabli ani. So don't forget sad nga imo na siyang i-kuan kani, imo na siyang bookmark para dili na ka maglisod og abli siya. If di na kaganahan mag-edit, relax ka, so pwede nimo i-stop ano siya. If binahan ka balik, imo na siyang start nya ang link nimong abli ay kaning bookkeeping nya, login din ka sa katong imong credentials kani ay nga na pwede na ka maka-resume sa imong pag-edit sa website. So back to the kuan para dali ra maka-copy ani. So naanay plugins mo ni nakanindot sa WordPress guys kay na siya yung mga ready plugins na ba daghan kayo, but be careful lang ta pag kuan sa plugins kay nayuban plugins kanang na diha ang kuan kanang portal sa mga hackers ba. If dili kayo known ang mga plugins ay nalagyan na siya i-install kay ma-GGB imong website na ma-hack, masudlan og hacker. So ano imong hinaguan makuha na hinuon. So gana siya. Ana kanindot ani if na kay internet bisag nag-local host ra ka, connected gyapon siya sa internet ang kanimong WordPress. Mura ragig kag nagkuano. So sa website sa diay ang pinaka-importante dai nimong ibutang para secure ang website kay ang security nga plugin which is katong kalimot ko ata security plugin kalimot ko name security search ta. So kana number 1 gina ang WordPens, highly recommended plugin which is WordPens, mao gina siya. Even though free ra ni siya, pwede ra free, protected na ka sa mga malware, mga brute force nga hacking mao nay uso karon kana siya. So imo gina siyang installan ana para safe and secure ang imuhang website na. So ang katong gipangita nato nga plugin which is sa tong plugin na clone yan, iyarang i-clone ang page which is dili na ka maglisod kay pwede na siya ka-clone. So ayun na siya kaano niya si WordPens.
prepare na siya nga dili mo kuan. So clone. So for example kaniya. So dili ka magpatakaw kuan. I-check gina nimo ang for example kani. Na siya 340. So kani kuan pa ni siya kanang dili pa kini siya sure. Makuan. Mas kuan pa kuan ning WP staging kaysa kaning clone. Ay ang review niya na nanay tuki na yung review. So mangita ta diri lain. I think kanir gid siya. Backup, restore, migrate, staging, duplicator. Easily clone, duplicate post pages. O kanina lang clone posts. Pero 20 raman niyang kuan. Siya kuan. Search ta. So nagiging ako guys nga ang Google ug YouTube libre ra kayo. So if na may mga concerns, mga dapat ka ng kuan no, inyo lang siyang i-search. So ang recommended sa WordPress ano siya? No? So kani save siya. So ato na siya so duplicate page ang yung name. Iba nila ang logo. I think buwan na siya. Search ta balik. I think kanino? Sige, install na oh. Pwede ra mas ni mo i-delete later ang kaning duplicate page. Delete ni mo gamiton. Pwede na siya ni mo i-delete. Kaya usasan na ang makahinay sa website. The more daghag plugins ang website, the more na siya muhinay. So kana ang settings ani. Okay, yang i-duplicate post status kay drop classic editor, Gothinger editor. Okay, so try na to. Ato sa pages. So gusto na ko i-duplicate nga pages ang services kani. Okay, so nara siya. So services ako lang siyang i-duplicate. Duplicate this. Nag-duplicate na ko na muduhan na siya. Yan. Yeah, nakakuha na siya, naka-save to drop. As you can see, naman eh. Oh, naka-drop na siya.
Naka-save to draft na siya. So, ato na siyang i-quick edit. So, as you can see, naka na. So, diri na ang kwan, diri na mugawas ang pagka-creativity sa mga WordPress developer. Usually, wala pa sila yung mga website design, o wala sila yung mga designer. So, ihagig pa ning kamot sa pagpanindot sa website. So, continue. So, as you can see, mo ang UI sa Elementor. So, na siya yung mga container. Actually, paano siya? Same siya sa DB noon, pero kana siya. Naka-free Elementor na ta, so that's why atong kuan atong capabilities kay limited ra. Mga basic ra nga mga kuan. Kana siya. So, basta bago pa ka sa Elementor kan siya kanang naglisod ba ka ikuan, pero if madugay na ka kay dali lang siya. So kana, for example, ako na siyang i-accounting services. Accounting services in Texas. Yan na. So uban kani wala ano na sa ni kuanan. Ano sa ni butangan kay mga optag content sa tagiya. Siya. So pwede rin mo eksperimentuhan. Guys, pwede rin yung eksperimentuhan. Like there is a styles. So the H1 naka-unsa na siya, H1 siya. Ana sa style ani niya. Ana. So sa advance dere mga sizes, width, length, height, mga margins. So ikaw na bahala na sa ano mo pagpakuan. After na imo na siyang i-publish na na so para makita ang kuan ato na siya i-refresh. Na siya. So kata tong gibuhat, pwede ta to siya ma you can see na siya diri. So para mga drop down to siya diri, ang atong buhaton is ito siya i-quick edit eh. Accounting services. Sayang slaga na kay accounting services. Accounting services in Texas.
Accounting Services, Texas. So, ano siya? Update. So, para mo ka na siya, tulo man to kabuok. As you can see, tulo ka services, accounting, tax, financial advisor. So, mag-duplicate lang tag tulo. O, duha day. So, ato lang siya i-quick edit. Tax services in Texas. Update. So, duplicate. So, ang last is financial advisor. So, quick edit. Financial advisor in Texas. Update. So, okay na. So, ato lang siya i-edit kaning duha. Kaning financial ug tax. Same ani. So, atong goal is mabuta lang siya drop down ang services. So, ato na siya i-drop down. Simple ra kina siya adto ta sa menu ana. So, first is adto sa tasakuan. Yeah. Di ka naman mamapadrikan sa kahit taas-taasan, ngunit kaibig. So, saan na siya gani? Ano siya? Top services in Texas. So, publish kani financial advisor in Texas. Ka sa iyong sarili. Financial advisor in Texas. Kailangan na walang silbi sa kahit taas-taasan,
So live na ang tulo. So next is para maka-create tag ko diri sub pages sa services. Ang atong buhaton is to adto ta sa appearance nya menus. Sa menus, kabantay mo ang naka-display sa right side na yung home, about, services, why choose me, testimonials, o contact. So muna sila home, about, services, why choose me, testimonials, o contacts. So para ma-include na itong tulo ka services nga itong gibuhat, so ato na siyang i-view all. Dayon pangitaon to nato. So asa man to? Dara, accounting services in Texas, financial, sa asa ba to? Accounting, financial advisory in Texas. So tax services in Texas. So admin no na siya. Pero wait sa ano to balik dire. Sa tong pages ano dire. Atal na siya kay mo na wrong spelling. Financial advisor and Texas update. Advisor in Texas. Accounting services in Texas. So na doble. Tax services in Texas. So delete ko siya final ko na rin siya. Practice rin siya. So ato na tas menu, most recent. So accounting services, financial, tax. So ato na siya i-add sa menu. Ang makitabuan niya, ang kanya itong gipang click nga tulo, anuhin na siya sa right side. Yan ang i-include rin. So add to menu. So as you can see, na siya din tulo. So atong buhaton kaya gusto na to sub pages man siya under services. So ato na siyang ibutang diri. Make sure nakakuan siya, naka indent ba. So na accounting, financial, tax. Ano siya. So if you make one guys kanang sub pages, make sure kung ano gina siya. Ang deep niya is 3 ra gina siya. For example, from the home page. For example, kani home. Then na siya services. So home services, then sub services kana siya. Mani ang practice gid. Naiuban mo good ilang in-depth mayo ang ang sub pages, which is din siya recommended kay si Google maglisod nag-crawl sa imong website kay lawom kay ba. So ang maximum gid nga ang depth nga pagkuan sa sub pages kay maximum of 3 ra gid na siya. So na siya. So for example, if napay services under sa accounting services, so imo na siya nga na. So mara gid pinaka maximum 1 2 3. Di na ka pwede mo butang na sag diri kay lawom na kina siya. Si Google dili na i-crawl. Kay layo na kay siya sa homepage. So save menu. So if you refresh guys sa kani, you can see wala pa siya wala pa siya sub menu or sub pages. So if ato na siyang i-refresh, control F5 na siya. Mo-upper na siya sa services. Alright, as you can see, ano siya diha. Nakapan lang, naka black screen man ni siya. Naka white, so di siya makita. So man na trabaho sa ato na siyang i-design.
I think na siya sa Teams or customize. As you can see, kung sub-page ka puti, ang iyang kuan. Of the canvas. So pangitaon na ni siya, ipasa ni siya makuan. So menu, wala mo siya i-design good. Wala mo ito ganun. So wala siya sa kanisan active. So ato na siyang pangitaon, asa na siya. Primary menu. Siya. So publish, ganahan ko kung hindi ko active, dapat mo orange siya na ko na. So naka-publish na siya. Back to primary menu, kaning button daw, design. So background color, okay, get a code. So wala gid siya diri, asan ka ni siya pangitaon.
siya diri. Suka na siya. Pangitaon ng tanin natin sa ano siya kay I think sa CSS na siguro ni. Isa siya. So usahan na siya diri, so as you can see kaning link sa ubos na account daw, tax accounting, dili siya makita kay naka white. Try na to search how to change background color to transparent. Inside pages. Or navigation. So gonna ano so man natin mga problem, search ra gid ta. Mga problema.
Appearance styles customize. Colors panel. So free ra mo gud ta. Nadili ta kakuan. So, I think katara guys, ako na siya i-fix niya. So, na siya sa pages, as you can see, na siya. Ang color lang kanin niya. I think sa SS na siya na side kay dili free ra ang atong kuan. Ang atong page builder which is Elementor, free ra siya. So that's all for today. Babush.